So, what's up sa atin lahat mga katambay at magang-maga nagbubugdat ang aking nanay. So, for today's video ay another update na naman tayo sa ating pinababagbag na bahay ng aking magulang dito sa harap ng aking pinagagawang bahay. So, mapapansin nyo nga mga katambay, ito na nakabagbag na yung pinaka second floor nya. So, bali, ang natitira na lang mga katambay, itong mga pader dito sa ating ground floor. O, yung mga tumataya ng wedding dyan, lorokin nyo na. At dahil nga nabagbag na yung second floor ng bahay ng aking magulang, nakikita nyo na ngayon yung aming slab ng bahay. So bali ang nakaharang na lang ngayon dyan ay yung pader nila. So itong side ng bahay na ito mga tambay ay gagawin natin itong open area. At ang paggagawa lang natin ay kalahati. Kasi balak namin itong gawing garahe. Malay natin na pagdating ng panahon ay makabili tayo ng 4 wheels o katulad ng pog-pog. Yung ba yung pog-pog mga tambay, yung kuliglig katulad ng ganito O, di ba kasarap pang road trip niyan. So dito nga sa puto na ito mga katambay ay talagang babagbagin ng buo at tinulungan na rin kami ng mga pamangkin namin at mga kaibigan ng aking anak at talagang nagpapasalamat ako sa kanila at talagang napaka-supportive nila sa aming pinagagawang bahay. At kung makikita nyo itong cabinet na ito sa may kaliwa mga katambay ay talagang antigo na rin yan. Napakatibay nga ng cabinet na yan at talagang napakaganda. Namimigay na nga namin yan kaso nga lang alang gustong kumuha. Sabi ko nga swerte ang makakakuha niyan dahil pagkagabi, pagka natingin ka sa salamin, makikita mo meron nagbabantay sa loob. Huwag na lang sanang makita itong video nito nung naghingi. Baka isa uli pa uli sa amin. At dito nga sa punto na ito mga tambay talagang maingat na tinatanggal ang mga salamin na jealousy. Gaya nga ng sabi ko mga katambay, napakababait ng mga batang ere. Gusto daw na lang tumulong para mapadali daw ang pagpapagawa ng aming bahay. Dahil gusto na raw na lang mabuo at makapagtambay na. Sabi nga ng isa pagka daw nagawa ng aming bahay ay talagang matutupad na daw ang pangalan ko sa YouTube. Magiging bahay tambay na daw talaga ang bahay namin. Kahit upang kain lang daw ay talagang tutulong sila. Abay sabi ko kung talagang willing sila, edi mas maganda. Nakita nyo naman mga katambay kung gaano katibay ang bahay na yan. Nakita nyo walang bakal. Kakabilib din talaga yung mga sinaunang bahay kahit walang bakal ay talagang tumatagal. Ilang lindol at ilang bahan na nga yung inabot ng bahay na yan mga katambay pero talagang matibay siya. Kung makikita nyo magkaiba ang kulay ng aming pader dito mga katambay, yan ang inaabot ng aming baha dati. Okay, walang mga bakal ng bahay na yan mga katambay pero talagang hindi ko alam paano tumagal ang bahay namin at buti na lang nagpapasalamat kami at hindi kami nabagsakan o bumagsak sa amin yung lumang bahay na yan dati. Pero itong pader na ito mga katambay ay hindi nila kayang itaob yan. Dati kasi mga katambay ang bahay namin at ang bahay ng aking mga magulang ay isa lang. Siyempre nung nag-asawa ko at nakabukod na kami didivide na namin ang aming bahay. Kaya yung pader na yon bago pa lang yon, ilang taon pa lang. Hanggang ilalim ngayon mga tambay talagang walang bakal dyan.
At alam nyo mga katambay, pagkayari nga nilang binagbag itong bahay na to, ay talaga nag-open up din sila. Nasabi nga nila mahirap daw pala ang trabaho sa construction. Kaya nga sabi ko kay Mrs. Pangaralan niya yung mga bata na talagang pagbutihan nila ang kanilang pag-aaral dahil naranasan nila ang buhay sa construction ay hindi ganun kadali. Di naman ho masama at talagang marangal naman po talaga ang buhay construction. At tulad ho ako nasa construction industry din po ako, pero talagang ako rin po nakikita ko ang paano ang buhay sa isang construction field. Okay lang nga ho sana, sabi ko kung talagang magko-construction sila baka pwede naman sila maging project manager o mga engineer. Pero sa pag-labor po ay talagang napakahirap. Kaya saludo rin ho ako sa lahat ng mga construction worker, lalo na po sa mga mason, mga skilled at sa mga labor. At alam ko rin po nasasakayon lahat ng mga magulang na nagtatrabaho sa construction, kaya sila nagtatrabaho para wag dandanasin ng mga anak nila ang ganung trabaho. Lalo na sa mga OFW, marami akong nakakausap o nakakakwento ng mga Pilipino, talagang tinitiis din nila ang pag-abroad dahil nga sabi nga nila ayaw nilang matulad sa buhay nila ang buhay ng kanilang mga anak. At napakasarap din pong pakinggan na nakakarinig ka sa mga OFW na nakapagpatapos na ng abogasya, nakapagpatapos na ng seaman, doktor, nurse, teacher, dahil yun po ang talagang kayamanang maibibigay namin sa kaming mga anak na hindi mananakaw ng sino man. Kaya sa mga anak dyan, isipin nyo habang pinag-aaral kayo ng mga magulang nyo, gaano kahirap kitain ang pera para lang maipadala at makapag-aral kayo ng mabuti. At ang mayari nyo ang kurso o pangarap nyong trabaho pagdating ng araw. At kung mapapasin nyo nga pala mga katambay, meron na tayong mga naka-order dito, mga hollow blocks. Yan ang gagamitin natin para sa ating second floor at sa bahay ng aking magulang. Talagang nakapag-order na kami para dire-diretso na ang pagpapatrabaho. So hanggang dyan muna ang ating update for today's video mga katambay. At tutuloy natin ang pag-update sa mga susunod pa nating mga video. Kung meron ho kayo mga katanungan tungkol sa pagpapagawa ng bahay at kaya ho natin sagutin, comment nyo lang po sa comment section. At sasagutin po natin yan sa ating mga susunod na video. At kung nakaabot po kayo dito sa punto na to, baka pwedeng pakihit naman po ang ating like at subscribe button para lagi po kayo updated sa ating mga susunod pang mga video. Maraming salamat po. See you on our next vlog. Kalas!